EG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Nung i-start ko siyang pinapakain ng Aperol at Cherry, imbis na umaabot ng 3 days yung sipon, mas mabilis siyang gumagaling. Nabanggit niya po sa akin na ito na din gamot sa obo. Kaya pinatikim ko po ng ilang beses din ng aking anak. Ayun, medyo nawala-wala na po. Mas gusto ko po ito kaysa boteng mapait. Binuksan mo na siya para siyang tsokolate. Ang weird ng color niya pero yung lasa niya lasang star apple. Parang bayagpas eh. Alam niyo po ba, Ma'am Susan, na ang dragon fruit mismo ay may alaman? At ang mismong prutas na dragon fruit ay nagmula sa dragon. Mga ka-wonder, pamilyar ba kayo sa mga prutas na ito? Hindi lang napapanahon ngayong summer season, pero ang hugis, kulay at lasa raw ng mga ito, kakaiba. Ay, naku mga ka-wonder! Nandiyan pala kayo. Eto na, sinisipat-sipat ko na yung mga prutas namin na talagang namumunga, nagbibigay siya ng maraming bunga kapag ganito yung panahon ng tagilid. O summer, yan. Mga ka-wonder, kung napapansin nyo ninyo. Di ba, pagka may nakita kayo maraming mga bunga ng lata, hindi nakasako, naka-plastic. Yan. So, naka-plastic yan. At dahil pag ito ay kabango, lagutin siya ng mga insekto. Sayang naman kasi yung bunga, mahal pa naman ang langlad. At syempre, hindi lang mga prutas na espesyal ang ibibida namin sa inyo. May espesyal din tayong makakasama sa episode na ito. Walang iba kung hindi ang heavenly voice ng SB19 na si Stel! Kaya naman ngayong gabi, I wonder ano-ano ang mga kakaibang summer fruits. Sino ba namang may ayaw sa tsokolate? Pero teka ha, ibahin niyo raw ang tsokolating ito. Kung ang tradisyonal na tsokolate kasi nagawa sa cocoa o kakao at dumadaan sa maraming proseso bago kainin, ang tsokolating ito mula raw sa binulok na prutas. Dark na dark yung loob niya. Ayan, it's very, very soft. Yung texture niya. Dito sa Palawan, ang malatsokolating prutas na ito, pinipitas lang daw sa puno. Ano nga ba ang prutas na ito na nagiging tsokolate raw ang lasa kapag binubulok? Ang weird ng color niya pero yung lasa niya lasang star apple. Tapos, sakto lang din yung lasa niya, hindi masyadong matamis. Binuksan mo na siya para siyang tsokolate. Ang lasa naman niya ay parang avocado na mayroong taste na ka-chocolate siya na medyo matamis. Yung lasa, pwede ito tapang flavor kasi hindi siya masyadong matamis. Nobyembre hanggang Pebrero namumunga ang prutas na ito na kung tawagin, black sapote o chocolate pudding. Dahil sa matigas at mapait nitong bunga, ang akala raw ng iba nakalalaso ng prutas na ito. Pero kalma lang daw mga ka-wonder. Sadyang ganito lang daw ang itsura ng black sapote kapag hinog. Kinakailangan muna kasi itong patagalin ng halos 2 linggo bago kainin. Pero dahil sa hindi kaaya-aya ng itsura kung hinog, ang ilan inaakala na ito'y bulok na. Mula sa pagiging prutas sa Central America na pinakalat ng mga katutubo nila doon o ng Aztec, dinala ng mga Kastilang kolonyal ang sapote mula Mexico patungong Pasifiko. At dito na ito nagsimulang itanim sa Pilipinas. Dito sa Palawan, matatagpuan ang ilang puno ng sapote na nasa pangangalaga ng ka-wonder nating si Makoy. Yung black sapote, hindi pa na nakakalam kung ano ba talaga ito siya. So, nung
nakita namin, pinadala sa amin, kakaiba siya. So, una kagad na naisip namin, bulok. Kasi nga dahil sa kulay nitong pag nahinog na ay itim. So, pag itim kasi, alam bulok na. Basta itatanim lang ang sapote sa malawak na lugar, siguradong malusog itong mamumunga. Pero sa kasamaang palad, nang magupit ang bagyong Ulysses noong 2020, mula sa 10 puno ng sapote, 3 na lang ang naiwan sa kanilang farm. Pero 3 man, marami pa rin daw ito kung mamunga. Katunayan, ang bunga nito na ibebenta raw ni McCoy sa halagang 150 pesos kada kilo. Ito ang pinaiikot niyang puhunan sa pagtitinda ng ice cream, ice candy at cake na ang main ingredient sa sapote. Ang sapote ice candy na ibebenta niya sa halagang 25 pesos kada piraso. 75 pesos ang presyo kada cup ng sapote ice cream. At ang bestseller na sapote cake, mabibili naman sa halagang 120 pesos kada pan. Dahil season na lang pagtubo ng special ingredient na sapote, made to order raw ang kanyang cake. Choco na prutas o prutas na choco? Ang lasa, totoo bang pasado? Makoy, patikim naman yan. Tingnan natin itong cake na sa halip na tsokolate ilagay. Ang pinaka-pampatamis nila ay sapote. Na prutas na sapote. Ayan. Aba, ang ganda ng kulay niya. Wow! Parang mas masarap siya. Kasi hindi siya masyadong matamis. Ito. Galing ano? Marami natin magagawa sa mga prutas natin. Sarap. So, ito na po mga ka-wonder ang ating chocolate cake na gawa sa sapote. Aba, panalo nga ang sapote choco. Makoy, share mo naman sa mga ka-wonder natin ang recipe ng sapote cake. Hello mga ka-wonder, gagawa tayo ngayon ng black sapote cake. Ang mga sangkap na gagamitin para lang daw nagbe-bake ng ordinaryong chocolate cake. Pero imbes na chocolate at tableya, sapote lang mismo ang gagamiting chocolate flavor. Kuha tayo ng lalagyanan. Kunin lang natin itong mga laman. Alisin ang mga buto ng sapote, haluin hanggang sa lumapot, saka pagsamasamahin ng mga sangkap. Ganyan lang. Payo ni McCoy, matubig ang prutas na sapote, kaya siguraduhin tama ang timpla. Salin lang natin dito. Saka isalin sa baking pan. So ayan, so ready na pa siyang i-oven. Choco na prutas o prutas na choco? Thumbs up ba, mga ka-wonder? So yung black sapote, mas binibenta namin ng fresh para mas lalong makilala nila kung ano ba tong black sapote na to. Ayon kay Mary Clarice Lopez, isang registered nutritionist and dietitian, pwede raw na gamitin chocolate flavor ang prutas na sapote. Siguradong mas masustansya pa ito. Yung sapote po kasi, no, yung consistency niya, dark brown na smooth. So, parang maihahalin tulad siya sa tsokolate. And also, yung flavor niya, saktong sweetness with a hint of vanilla na perfect na parang alternative talaga as a chocolate. Sunod sa I Wonder! Discover ko na mabilis siyang makagamot ng ubo, ng sipon. Hindi na ako bumibili ng mga kapsip. Akalain niyo rin ba na ang prutas na ito mas epektibong gamot daw sa ubo kaysa sa mga cough syrup? Totoo kaya? Ano ang gusto mong lady? Uy! Jelay o si Pete? Nagkulas ba ako? Hindi na ako makasagot. Watching I Wonder on GTV. Umabot na sa 1.1 million ang COVID-19 cases sa bansa. Nang pumutok ang COVID-19 dala ng Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, naging malaking takot para sa lahat ang matapuan ng ubo. At nito nga lang Huwebes, ika-21 ng Marso, idineklara ng Quezon City LGU ang pertussis outbreak dahil sa pagtaas sa mga kaso ng may moving cough o ubong may halak. Inabiso ang pagsusuot ng face mask at ang agarang pagpapagamot sakaling tamaan ng ubo. Pero ang iba, ang naging takbuhan kapag tumatahol, hindi cough syrup kundi ang malakamatis na prutas daw na ito, ang acerola. So itong acerola cherry, ginamit ko siya
as gamot sa anak ko para tumaas yung immune system. Kapag may sipon siya or may ubo siya, ipapakain ko lang mga 2 to 3 pieces a day. Mabilis gumaling yung anak ko sa ubo at saka sa sipon. Kaya ako'y naniniwala po sa prutas na pula na yan ay mabisa siya sa ubo. Nung inuubo po ako dati, tapos nawawala po yung kate na lalamunan. I wonder, ano nga ba ang milagrosong prutas na ito? Na epektibong gamot daw laban sa ubo. Totoo kaya ito? Ang acerola o Barbados cherry sa Ingles, gamit ang ka-wonder nating si Mami Mary Grace sa tuwing dadapuan ng ubo ang anak na si Neon. Ang kanyang anak, active sa physical activities, pero madalas din daw itong dapuan ng ubo. Ang hirap pa raw nitong painumin ng cough syrup. Mag-suggest ako po ito kaysa boteng mapait. To the rescue raw sa kanya ang puno ng acerola. 2020 na mag-alaga ng puno ng acerola si Mary Grace sa kanilang bakuran, dito sa Dalig, Batangas. Na-discover ko siya through Google. Sinesearch ko acerola Barbados cherry. And then nakikita ko yung health benefits doon. At simula nga raw ng magbunga ito, bye-bye na raw sa gamot na mapakla. Dahil ang mismong prutas nito, effective daw pang gamot ng ubo. Dahil para gumaling ako na mabilis. Pag ganito ko kulay, matamis siya. Yung ibang gamot ay mapait. Hindi na po ako bumibili ng cough syrup kasi okay naman po yung effect ng acerola cherry. So, yun na yung ginagamit namin. Pagyayabang ni Mami Grace, kayang-kaya raw alagaan sa bahay ang acerola. Para sa tamang lokasyon ng pagtataniman, isandal lang daw ito sa pader ng bakuran. Siguraduhin din daw na diretso itong nasisikatan ng araw para makahinga at maayos na makagapang. Ang kulay rosas na bulaklak, ilang linggo lang daw at magiging prutas na. At sa obserbasyon daw kasi ni Grace, mas mabilis daw nahihinog ang bunga ng acerola kung regular na nagdidiligan. Kapag ganito po ang kulay ng acerola cherry, pwede na rin po itong kainin. Ito po, pag ganitong kulay, hindi po siya maasim. Mas may tamis po ito. Itong pulang prutas daw ang pinaniniwalaang nakagagaling umano ng ubo. Ito po, binabalot natin sa, ito po yung fruit bag kasi paborito po ito ng ibon. Pag hindi nyo po siya binalot, hindi wala po kayong aabutang bunga kasi kinakain na po ito ng mga ibon. Ipitasin ko na siya. Ayan, ito na siya. Tapos ito po ay pwede na kainin. Maharap po siya. Matamis, na may asin, at ito po ay nahahawig sa lasa ng sinimuelas. Pero ang mahiwagang tanong nga ka-wonder, epektibo nga ba sa ubo ang prutas na acerola? Ayon kay Doc Arcangel Manuel, isang pulmonologist, wala pang komprehensibong pag-aaral na nagpapatunay na ito ay nakagagaling ng ubo at sipon, subalit ito ay naglalaman ng mga mahalagang vitamina tulad ng vitamin C, zinc, vitamin B1, B6, B12, at mga flavonoids na maaaring makapagpalakas ng immune system at makapagpabilis ng paggaling ng ubo at sipon. pero paalala mga ka-wonder, sa anumang karamdaman gaya ng ubo, mainam pa rin magpakonsulta sa eksperto. Pero teka, ang acerola, hindi lang pinaniniwala ang mainam sa ubo, ginagawa rin daw special juice. Susunod sa I Wonder, ang dragon fruit na laman ng kalsada, perfect pansahog na rin sa merienda. Kung weirdo na para sa iba ang itsura ng dragon fruit, teka mga ka-wonder, totoo nga bang may prutas sa Pilipinas na kamukhang-kamukha raw ng ari ng lalaki? Kasi parang Likas na mapaglaro ang kapalaran on GTV. Sa Rizal, matatagpuan ng Palaya Natural Eco Farm. Taniman ng dragon fruit at may lawak lang naman na 13 hektarya. Sa lawak nito, isa ang kanilang farm sa tinuturing na pinakamalaking taniman ng dragon fruit sa lugar. Nag-start po ito around 2015 po. Pero before, ang tanim po namin is yung papaya po. Pero may nag-introduce po sa amin ng dragon fruit.
nakikita po namin yung potential po ng marketing po ng dragon fruit. Saka before po, hindi ko po siya ganun kakilala. Pangarap daw nilang maging isa sa pinakamalaking plantasyon ng dragon fruit sa Pilipinas. Paano ba naman kasi? Kada ani ang isang puno kaya magbunga ng hanggang 30 kilo. At tuwing peak season sa mga buwan ng Mayo, Hunyo at Nobyembre, kaya raw nilang gumani ng humigit kumulang 100 tonelada. Katumbas ng daang-daang crates o yung malalaking kahon na lalagyan. Ang dragon fruit, good for the health na, good for the farmers pa. Pero hindi na lang daw basta prutas ang kanilang ipinoproduce, nakagagawa na rin sila ng iba't ibang produkto mula rito. Noon po, nakapag-produce na po kami ng shampoo, sabon, dishwashing, at kung ano-ano pa. Pero ngayon po, mas ini-improve po namin yung may ilagay po siya sa mga pagkain, juice, para po makuha po yung mga nutrients. Bukod sa iba't ibang juice, ang isa raw sa mga paborito rito, ang dragon fruit na bida sa champurado. Hello po mga ka-wonder po. Tayo po ay magluluto ng ating champurado with dragon fruit po. Magpakulo lang ng tubig sa isang lutuan. Saka ibabad ang bigas na malagkit at hintayin itong lumambot. Kapag malambot na, ilagay ang gata at haluin. At imbes na tsokolate o kokowa ang gagamitin, ang blended o dinurog na laman at katas ng dragon fruit ang magsisilbing pampakulay at pampalasa, kasama ng pulang asukal. Pakuluin muli ng 3 minutes at ready to attack na! Sarap siya. Matamis. Pwede pa lang i-ano yung dragon fruit sa sa malagkit ihalo. Sarap po. Sakto lang po yung texture. Bagay po yung dragon fruit sa champorado. Siyempre, di makukumpleto kung di natin titikman yan. Tara, Stel, atak na! Dragon fruit champurado. Mabango. Malapot. Maganda kulay. Marunong ko sigurado. Kung gusto, anong lalagay mo? Coco powder lang. Stel, tikman na natin yung ating champurado na may dragon fruit. Pwede pa tayo kong to. Masarap. Actually, hindi mo na malalasahan yung dragon fruit. Basta malalasahan mo na lang, masarap siya. Lasang champurado, pero yun nga yung dragon fruit, parang naging ano na lang siya. Yung mga buto-buto niya. Pero masarap. Pero masarap. Sukan mo dito, nakakaaliw rin siya kainin dahil sa kulang. So ngayon, Ste, meron ka ng bagong champurado lulutuin, ha? Okay to, approve. Ganito. Susunod. Mga ka-wonder, familiar pa kayo sa prutas na ito? Parang bayagpas eh. Ano nga yan? Sa pagbabalik ng I Wonder. Asawa mo. BTV! Mga ka-wonder, familiar ba kayo sa prutas na ito? Bayagpas pero parang bayagpas eh. Hindi ko maano kung anong prutas. Kung malaki sana yung parang yung dayat. Bayat siya. Dito sa Gea Sanctuary Farm sa Tanay Rizal, bukod sa pagiging perfect place to unwind at special dishes na matitikman, Pinakasimulang pagka-branch out doon ang agad mag-iinom. Ganun ba? hatid din daw nila ang busog na kaalaman para sa lahat ng bibisita. Dito, kaliwat ka ng native at endemic trees ang makikita. Gaia actually is a name which means Greek goddess or of Mother Earth. It is a sanctuary for trees, plants, na for the purpose of preserving, protecting different kinds of plants, trees. At ang madalas daw makaagaw ng pansin sa mga bumibisita, itong prutas na ito na kung tawagin, bayag-usa. At ang bayag-usa po, medyo nakakatawa po ang kanyang pangalan. Kung papansinin niyo po, ganito po ang kanyang bunga. Yan po ay dididikdik. At known po siya na antidote
sa poison. Ang bayag-usa, mataas ito sa dietary fiber, vitamin C, vitamin B, at even vitamin A. So, ang bayag-usa po, dated before pa po, ito ay isang medicinal fruit. Pero ang nature experience dito, hindi raw nagtatapos sa farm tour at demo. Dahil sa kanilang farm-to-table restaurant, ang mga tanim nilang prutas, gulay at medicinal plants kasama sa kanilang menu. Aakalain niyo ba na ang kaserola fruit na pinaniniwala ang gamot sa ubo, ginagawa raw special juice dito? Ang easy steps, ibibida sa atin ng kanilang dining captain na si Eds. Then pwede na po natin siyang i-model. Para po lumabas yung katas niya. Carrots. Susubukan ko na mailahok sa aking special salad ang acerola fruit. Ito acerola. Abangan yan sa pagbabalik ng I Wonder. Ang sarap! Tinaguriang Healing Island ng Central Visayas. Ayan, sa mga ka-wonder, gagawa ko tayo ng kakaibang salad. Ayan, gamitan mo natin ito ng mga summer fruits na baka hindi alam ng iba. Ito, para siyang maliit na kalabasa. Para siyang cherry, para siyang bell pepper, pero po ito ay prutas. Ito ang tinatawag na acerola. Marami yan sa Batangas. At ang gagamitin natin ay ang dressing na gawa po mula sa sampalok. Carrots. Sibuyas. Lagyan na natin itong Ang sarap nung sampalok dressing, ha? In fairness, ha? May laban. Ito, acerola. Yan, baka tumubo na. Ano siyang taglay na asim, pero bagay. Pero ang panalo to, ha? Panalo din itong ilagay dito sa salad. Ang sarap! Kalay mo yun? Yan! So mga ka-wonder, alam nyo na, try nyo na ho itong mga ginawa natin. Ang ating salad with sampalok dressing. Ayan. So, Ngayon ready na ang ating acerola salad with sampalok dressing? Aba, syempre, dapat ding may refreshing na panulak. Eds, ituro mo na sa amin ang paggawa ng acerola juice. What's up mga ka-wonder? Ituturo ko nga pala sa inyo kung paano gumawa ng acerola juice. Meron tayong 3 step paano siya gawin. Para sa single serving, maglagay ng 5 pirasong acerola sa isang baso. Isunod ang sugar syrup sa kadurugin. Then pwede na po natin siyang i-model. Para po lumabas yung katas niya. Kapag durog na ang prutas, pwede na itong lagyan ng tubig at yelo. Pwede niyo po siyang haluin. And just like that, ready to serve na ang ating acerola fruit juice. Kumusta naman ang lasa? Refreshing, sweet, fruity. Sino mag-aakala na ang mga kakaibang prutas na madalas dinadaan-daanan lang, kayang-kaya palang maging kapaki-pakinabang? mga ka-wonder, ang mga prutas na sa tag-init lang tumutubo, talaga namang naging bahagi na rin ng kulturang Pilipino. Pero tandaan, sa lahat ng kilos at pasya, lalo ko sa mga usapin ng kalusugan, number 1 pa rin ang kumonsulta sa mas nakakala. Mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. At mga ka-wonder, sundan niyo rin po kami sa aming mga social media accounts sa TikTok, Facebook, Instagram, at X. O paano magkita-kita po tayo sa darating na linggo, alas 8 ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder.